Sa isang panahon, sa isang lupain kung saan ang gubat ay parang isang tauhan gaya ng alinmang nilalang sa loob nito, ang mga puno ay bumubulong ng mga sikreto sa mga nakikinig, at ang hangin ay puno ng sinfonya ng mahika ng kalikasan. Narito naninirahan ang marangal na hari ng leon, ang matalinong tigre, ang mabilis na cheetah, at ang misteryosong jaguar. Bawat isa ay isang alamat sa kanilang sariling karapatan. Ang araw, bukas palad sa kanyang liwanag, ay nagpinta sa gubat sa mga tono ng ginto, habang ang mahinang pagbulong ng mga nakatagong tubig, ang masiglang mga kanta ng mga ibon, at ang mahinang bulong ng hangin ay bumubuo ng background ng kanilang malaking pakikipagsapalaran. Sa mahiwagang kaharian na ito, ang hari ng leon, na may kanyang magarang buhok na nagniningaya ng pagsikat ng araw, ay tinawag ang kanyang mga kasama sa isang maliwanag na lugar kung saan ang liwanag ay pinakamabait. Naglakbay sila upang hanapin ang pinakasagrado ng lihim ng gubat, ang nawawalang pinagmulan ng tubig, isang bukal ng buhay na nakatago sa likod ng makapal na kalikasan. Ang paglalakbay na ito ay susubukin hindi lamang ang kanilang lakas, kundi pati na rin ang kanilang karunungan, bilis, at kakayahan na gumalaw na parang anino sa ilalim ng liwanag ng araw. Habang sila'y pumapasok sa mas malalim na bahagi ng gubat, bawat isa ay nagdala ng kanilang natatanging mga talento. Ang hari ng leon, na may isang sigaw na maaaring gisingin ang mga espiritu ng gubat mismo, ay nagpapatnubay na may tapang at katapangan. Ang kanyang presensya ay isang biyako ng pag-asa. Ang tigre, na may mga mata na maaaring tumawid sa mga velo ng ilusyon, ay nagpapaliwanag ng mga misteryo ng gubat. Ang kanyang mga paa ay sumusunod sa mga maliliit na tanda na iniwan ng hangin. Ang cheetah, ang kanyang katawan ay isang glue ng paggalaw, ay sumayaw sa paligid ng mga hadlang. Ang kanyang mga hakbang ay halos hindi humahawak sa lupa habang tumatakbo siya patungo sa harap. At ang jaguar, ang master ng mga anino, ay gumagalaw na may halos litikal na katahimikan, naglalaan ng daan sa mga landas kung saan hindi pa naglakad ang liwanag ng araw. Ang kanilang paglalakbay ay puno ng mga pagsubok na magsusubok sa mismong yari ng kanilang pagkakaisa. Nakilala nila ang bulong ng owl na nagsasalita sa mga enigma na nangangailangan ng karunungan ng tigre upang malutas, ang trickster fox na ang mga ilusyon ay halos magligaw sa kanila lamang upang mapanatili ng mabilis na isipan ng cheetah, at ang guardian deer na ang sigaw ay maaaring umuga sa lupa mismo, ngunit napakalma ng nobel na puso ng hari ng leon. Sila'y nag-navigate sa mga labirinto ng mga baging na lumalaki sa bawat hakbang, tumawid sa mga ilog kung saan ang tubig ay nagsasalita sa sinaunang wika, nangangailangan ng lihim ng jaguar upang makapasok, at hinarap ang mirror lake, kung saan ang kanilang mga refleksyon ay nagpapakita hindi lamang ng kanilang mga mukha, kundi ng kanilang mga kaluluwa, na nagtuturo sa kanila ng mga aralin ng self-realization. Gayunpaman, sa pinakamadilim na oras, kung saan ang pag-asa ay tila naglalaho, isang solong rayo ng liwanag ay tumago sa makapal na baldakino, nagre-reveal ng isang landas na nakalimutan na ng lahat maliban sa mga pinakamatandang puno. Ang liwanag na ito ay hindi lamang isang gabay, kundi isang pangako ng pinagmula ng tubig na hinahanap nila. Gayunpaman, ito ay lamang ang preludyo sa klimaks ng kanilang kwento, na may mga puso na puno ng determinasyon at mga espiritu na nagkakaisa sa isang hindi matitinag na pagkakaibigan. Sila ay nagpatuloy, handang harapin ang anumang darating. Sa kanilang paglapit sa puso ng gubat, natagpuan nila ang buka hindi sa isang malaking lawa, kundi sa isang mahinhin na spring. Ang tubig nito ay kasing linaw ng pinakalinaw na kristal, na nagre-reflect ng langit sa itaas. Dito, natutunan nila ang tunay na aral ng kanilang paghahanap, na ang mga pinakamalaking kayamanan ay kadalasang ang pinakasimple, nakatago sa harap ng mata ng lahat, at pinoprotektahan hindi ng kapangyarihan kundi ng armonya ng kalikasan mismo. Ang hari ng leon, na ngayon ay mas marunong mula sa paglalakbay, ay sinumpaan na protektahan ang sagrado ng lugar na ito, na tinitiyak na lahat ng nilalang ay makakapagbahagi ng mga biyaya nito. Bawat kaibigan, na bago ng pakikipagsapalaran, ay umalis sa bukal na may mas malalim na pag-unawa sa kanilang mga sarili at sa hindi matitinag na ugnayan na ibinahagi nila. Ang kanilang kwento ay naging isang alamat na ibinubulong sa pamamagitan ng mga dahon na nagtuturo sa lahat ng nakikinig tungkol sa tapang, karunungan, pagkakaisa, at ang malalim na ganda ng natural na mundo. At kaya, ang kanilang kwento ay patuloy na isinasalaysay, nag-i-inspire sa lahat ng nakikinig, na nagpapaalala sa kanila na sa pagkakaisa at paggalang sa kalikasan, naroroon ang pinakatotoo ng anyo ng lakas at nakita.